Binahagi ng isang kababayan nating Pinay OFW sa bansang Kuwait na ayaw na daw ng kanyang amo sa mga Pinay OFW or Filipina domestic workers dahil nga sa bagong batas or anunsyo na taas sweldo ng mga OFW kasambahay. Ayaw na ni Madam ng Pilipina dahil nga itong binabalita na dagdag sahod daw. Nagrereklamo sila, laki daw ng sweldo. Ayaw na nila. Sri Lanka na lang daw yung kukunin nila. Parang sagutin ko, ang liit pa nga ng sweldo na yan kaysa dami ng trabaho sa bahay niyo. Ngunit ano na nga ba ang update sa taas sweldo na ito ng mga OFW kasambahay na epektibo na ito noong October 22, 2025? Guys, dahil nga may bagong anunsyo na tataas na ang sweldo ng mga OFW kasambahay, epektibo ngayong October 22, 2025, na naibalita nga sa Gulf News at sa UAE Labor, na posible namang napanood at nabasa na ng maraming employer lalo na sa mga GCC countries. Ngunit, sino ba ang mga OFW na dapat nang madagdagan ang sweldo? Dahil pwede nyo na itong i-request sa inyong mga employer. Una, yung mga OFW na baguhan na pupunta pa lang sa abroad na dadaan sa DMW, OWA at sa PIDUS, meaning isang documented OFW na first time na pupunta sa abroad. Pangalawa, yung mga OFW na magre-renew na. Dapat pag-renew o paglabas na panibago nyo kontrata ay $500 na ang sweldo na nakalagay or 1,800 to 1,900 dirham kung dito sa United Arab Emirates. At kahit nga sa mga lumipat ng kumpanya or mga nag-change employer, basta bagong kontrata na ang lalabas ay dapat $500 na ang nakalagay sa inyong kontrata. Pero kung nasa kalagitnaan pa lang kayo ng inyong kontrata or naka-renew na kayo at hindi pa rin $500 ang nakalagay sa inyong kontrata or sa inyong sweldo, ay sa susunod na renew nyo na matatanggap ang salary increase. Pero ayon dito sa taga-Polo, ay pwede nyo naman kausapin ang inyong amo. Dahil may mga amo naman na madali or mabilis kausap. Labat maaari po bang linawin po ulit ang advisory na po yun ng advisory 2025 regarding po doon sa kailangan po ba yung mga bagong contract lang yung magkakaroon po ng $500 na salary? Tama po kayo dyan. Kung babasahin ang advisory 25 from August 21, 2025, meron siyang 60 days yata na effectivity. So, ibig sabihin, 60 days from date of issue, lahat ng papasok ng bagong kontrata ay dapat $500 na ang sweldo. So, sa mga kababayan natin na nandito sa Saudi or any part of the world, kung ano yung napagkasunduan na rate nila bilang kasambahay, ay yun pa rin ang effective wage until they are able to finish that particular contract. Ngayon, if you can negotiate with your employers na to increase the salary without completing your existing and current contract, eh di maganda po yun, di po ba? So, ibig sabihin po yun, yung mga pababakasyon po, halimbawa, for renewal ng kanang contract, yun po sa panibago nila, automatic na po, bago sila mabakasyon? Kung renewal, that means they have already completed the current contract. Ibig sabihin, kung babalik sila, panibagong kontrata, dapat yung bagong rate na ang applicable. Pero, kung sila ay nasa kalagitnaan ng kontrata, kasi 2 years, di po ba? Halimbawa, after 1 year, generous ang employer, pinayagang magbakasyon. That means yung current rate pa rin na $400 Okay? So for the remainder, yung 1 year pang natitira ay $400 pa rin. Now, the following year, kung mag-renew ng kontrata, pwede na nila o dapat na nilang i-demand ang $500 whether babalik sila sa pinagtatrabahuan ngayon or mag-a-apply ng panibago sa ibang employer. Yes, speaking of panibagong employer, I mean to say if they will do the exit and then apply new contracts, new rehire. Tama po yun, tama po yun. So, labat dito po, kamakailan ay may lumabas po about dun sa Qatar. Ito nababasa po sa mga social media platforms na Qatar has declined the $400 na salary or increment para sa mga workers. Can you confirm on this or may ano po ba yung position po natin dito?
Ang masasabi ko lang ganito, sapagkat tayo ay nandito naman sa Saudi, mangyari dito lang ang ating pwedeng ipanukala or bigyan ng opinion. So Qatar is under a different migrant workers office, is another jurisdiction. We will not give an opinion to that news article sapagkat yun naman ay doon sa Qatar. But whatever it is, ang posisyon ng Department of Migrant Workers is for the welfare of our kasambahay, and that remains $500. Still in Saudi Arabia po, wala pang official na... Sa ngayon, wala pa rin tayong natatanggap na official statement sa panig ng Saudi Arabia. And I hope that our host country will understand where we are coming from. Final message po, labat sa ating mga kababayan po dito po sa Saudi Arabia. Ang aking maipapayo ay sana pagbutihin ng trabaho, paghusayan ang ating mga kakayahan, at asahan po ninyo na ang pamahalaan sa pamumuno ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ay isusulong ang inyong welfare, particularly itong compensation package na $500, and hopefully sa atin dito sa Migrant Workers Office sa Riyadh makapag-offer tayo ng mga trainings, and hopefully mga kasambahay ay payagan ng kanilang employer to attend those trainings and seminars kada Biyernes. Okay? So yun lang ang aking hiling. Maraming salamat po. Pero guys, wala pang kumpirmasyon ang mga bansa tungkol dito. At ang malaking katanungan sa bagong anunsyong ito ay susunod ba ang lahat ng mga employer? Pero kagaya nga ng sabi ng taga-Polo, ay kausapin niyo pa rin ang inyong employer. Dahil dapat kapag nag-renew na kayo ng inyong kontrata, ay i-demand nyo na ang salary increase na dapat ay $500 na kapag magre-renew kayo ng panibago nyong kontrata. Meron po bang countries na nag-express ng reservation or parang nag-oppose doon sa implementation ng some of the provisions ng bagong policy? Specifically, sir, yung $500 minimum wage for kasambang. Well, meron na rin, hindi ko nababanggitin, but meron. Ilan po yung countries na nag-express ng reservation? Hindi ko ipapahayag kung ilan yung countries, but rest assured, kasi I don't want Sam to identify particular countries. No, I don't want to put any particular country in a spot.